Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lubimir Julian. At Patrolwoman Janine Cale Sorongon mula sa PNP Highway Patrol Group, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa buy-bust operation sa Ligaw City, Albay. 2 ex-POGO workers tiklo dahil sa pagbebenta ng mga peking pera online. At lalaking nag-amok kalaboso matapos pagbabatuhin ang opisina ng City Transport and Traffic Management Office sa Davao City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Nasa kote sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 2 ex-POGO workers dahil sa pagbebenta ng mga peking pera online. Ang operasyong ito ay nagpapatunay na hindi tumitigil ang pambansang pulisya upang masawata ang mga taong may pananagutan sa batas. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Nasa kote sa Las Piñas City ang 2 lalaking ito na dating empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO dahil sa lantarang pagbebenta ng mga pekeng pera online. Ayon sa PNP-ACG, nagsimula ang investigasyon matapos makatanggap ng report mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas tungkol sa talamak na bentahan ng pekeng pera sa social media. Sa isinagawang cyber patrolling ng mga otoridad, nadiskubring ibinebenta ng mga suspect ang bawat pekeng 1,000 peso bill sa halagang 150 pesos lamang. Sa pinagsanib na pwersa ng mga operatiba ng Northern at Southern District Anti-Cybercrime Team, matagumpay na naaresto ang 2 individual sa isinagawang entrapment operation. Nasabat ang nasa 150 piraso ng peking pera mula sa mga suspect. Started selling this fake money nung nag-stop na sila doon sa POGO operation. So kaya nga meron pa kaming tinitingnan sa likod nitong 2 taong ito na nahuli natin at baka meron pang mas malaki na tao. Kinasuhan ang mga naaresto sa paglabag sa Article 168 o ang illegal possession and use of false treasury or banknotes and other instruments of credit na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Inaresto ng Regional Highway Patrol Unit 11 ang isang tricycle driver matapos mag-amok at pagbubutuhin ang opisina ng City Transport and Traffic Management Office sa Davao City. Yan ang balita mula kay Patrolwoman Mark Roland Feliciano.
Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki ng mahuli ng mga operatiba ng Regional Highway Patrol Unit 11 sa Deka Takunan, Tugbok, District Davao City nitong 8 ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias William, 46 na taong gulang, isang tricycle driver at nakatira sa lugar kung saan ito nahuli. Ito naman ang panayam ni Police Major Jordan Romel C. Yang, Chief Intel ng HPG Davao de Oro. Intelligence Section sa pangunguna ng inyong lingkod ay nagsagawa ng manhunt operation laban sa isang individual sa mga kasong kinakaharap nito. Nung siya ay nag-amok at pinagbabato ang opisina ng City Transport and Traffic Management Office o CTTMO sa kadahilanan na inimpound ng kanyang ginagamit ng motorsiklo. Ang ilalaman ng mga kasong ito ay malicious mischief, alarms and scandal, illegal possession of bladed, pointed, and blunt weapon, illegal possession of deadly weapon, docketed under criminal case number 23-05125, 23-05126-CR, and 23-05127-CR na niligdaan ni Honorable Shane Ann Ramos Basco, Presiding Judge, MTCC 11th Judicial Region, Branch 2 ng Davao City noong June 20, 2025 na may kaukulang kumpiyansa na 3,000 para sa malicious mischief, 3,000 para sa alarms and scandal, at 6,000 para sa illegal possession of bladed, pointed, or blunt weapon para sa kanyang temporaryong kalayaan. Ang akusado ay binasahan ng karapatan sa lingwahe na kanyang naintindihan. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya siya ng Regional Highway Patrol Unit 11 para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Dahil nga sa tuloy-tuloy na operasyong isinasagawa ng HPG, ay nahuhuli ang mga taong may pananagutan sa batas. Ito rin kasama sa mandato at serbisyong dala ng PNP para sa mabilisang aksyon sa pagtulong sa ating mga kababayan. Asahan niyo po na patuloy kaming magbibigay ng agarang serbisyo at re-responde upang hulihin ang sinuman na gumagawa ng krimen at upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Mark Roland Feliciano. Sa kulungan ng bagsak ng 2 miyembro ng Sputnik Gang sa ikinasang bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Malate PNP sa Barangay 720 Malate, Manila. Nakatutok dyan si Police Corporal Abigail Rojas. Arestado ang 2 hinihinalang miyembro ng Sputnik Gang ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Malate Police Station sa isang matagumpay na anti-illegal drug buy-bust operation na naganap bandang 1:35 ng madaling araw sa kahabaan ng Adriatico Street, Barangay 720 sa Malate, Manila. Kinilala ang mga suspect na sina alias CJ, 22 taong gulang at alias Jen, 25 taong gulang. Nasamsam mula sa mga suspect ang 4 na pakete ng hinihinalang shabu na may kabuoang bigat na 15 gramo at tinatayang halaga na 102,000 pesos based sa standard drug price. Na-recover rin ang perang ginamit bilang buy-bust money. Sila ay kasalukuyang nakakulong sa detention facility ng Malate Police Station habang inihahanda ang kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na isasampa sa Manila City Prosecutor's Office para sa kanilang inquest proceedings. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Abigail Rojas. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Rojas. Dahil sa tuloy-tuloy na operasyon ng PNP kontra iligal na droga, mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Cabasi, Ligaw City, Albay. Yan ang balitang hatid ni Police Staff Sergeant Hani Tria Abad.
Tinatayang nasa 1,100,000 at 100,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa 3 individual sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Cabasi, Ligao City, Albay nito lamang ika-7 araw ng Hulyo taong kasalukuyan. Isinagawa ang nasabing operasyon 2:00 ng madaling araw sa nasabing lugar sa pangunguna ng Special Operations Unit 5 ng PNP Drug Enforcement Group sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ruben D. Padua Jr. at sa pakikipag-ugnayan sa Ligao City Police Station, Albay Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit at Regional Police Drug Enforcement Unit 5. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Padua ang mga sospek na sina alias Red, 38 taong gulang, residente ng Uwas Albay na isang high-value individual. Kabilang rin sa mga naaresto ang isa pang high-value individual na si alias She, 25 anyos mula sa Libmanan, Camarines Sur at si alias Mundo, 28 anyos na isang street-level individual mula sa Lagunoy, Camarines Sur. Ang ginawang operations ng Drug Enforcement Group ng PRO 5 ay week-long activity, casing, surveillance dun sa 3 subject natin ng bypass operations. And eventually, madaling araw ng July 7, yung tip, then the conducted bypass. That resulted to the arrest ng 3 suspect, including 1 babae. And yung worth ng seized na drugs natin is around 162 grams or with a market value ng 1.1 million. So, ganun yung nakuha nating kalaki ng drugs. So, hindi ito sa katuparan without the help of the community. First and foremost. At the same time, joint yung mga ibang unit dito, such as Regional Drug Enforcement Unit ng Pro 5, at the same time, yung local police ng Ligao ay tumulong din sa atin. Kaya natin nagawa yung bypass operations. Nasa kustudiya na ngayon ng kapulisan ang mga sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaiting na kampanya laban sa ilegal na droga ang isinusulong ng PNP Drug Enforcement Group katuwang ang kasurog PNP sa ilalim ng liderato ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan tungo sa pagsulong ng bagong Pilipinas. So, in line po dun sa programa ng ating PNP, ang PNP DEG po, pwede nyo kami ma-reach sa inyong mga cellphone. So, wag po kayong dalawang isip. If any concerns, punta lang kayo dito sa PNP DEG. 24 hours, nandiyan kami para mag-serve sa inyo. Mula dito sa Kabikolan, ako ang inyong PNN correspondent, Staff Sergeant Irene Hanitria Abad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Abad. Tiklo naman ang 2 babae dahil sa kinakaharap nitong kasong estafa matapos silbihan ng warrant of arrest ng Bagao PNP sa Bagao, Cagayan. Police Corporal Roldan Giab sa report. Na naaresto ng tracker team ng Bagao Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Noriel Yulacangan, Officer in Charge, katuwang ang 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company at 204th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2, ang 2 wanted na individual dahil sa kasong estafa sa kanilang isinagawang magkahiwalay na operasyon nito lamang ika-6 ng Hulyo ngayong taon. Kinilala ang mga suspek bilang sina alias Lydia at Nanette na kapwa residente ng naturang bayan. Dinakip ang mga ito sa bisa ng warrant of arrest na may itinaktang pensa bawat isa. Matapos ang kanilang pagkakaaresto, agad silang dinala sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon bago ang kanilang pag-turnover sa hukuman na may jurisdiction sa kaso. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay na patuloy na pagsisikap ng Bagao Police Station sa pagpapatupad ng batas at pagtitiyak na ang mga may nakabinbing kaso ay mahaharap sa hustisya. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Giab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Giab. Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki na number 9 most wanted person na may kasong acts of lasciviousness matapos itong madakip sa operasyon ng Abra PNP sa Kalumpit, Bulacan. Nakibalita dyan si Patrolwoman Melba Lagbis. Walang kawala ang number 9 most wanted person sa lalawigan ng Abra matapos maaresto ng mga operatiba sa kasong act of lasciviousness sa Kalumpit, Bulacan nito lamang ika-8 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Froilan B. Lopez, Provincial Director ng Abra Police Provincial Office,
Ang nasabing suspek na isang lalaki, 20 taong gulang, walang asawa at walang trabaho at presidente ng Lagayan, Abra. Matagumpay ang nasabing operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba ng Lagayan at Kalumpit Municipal Police Station. Ang akusado ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inihain sa RTC 1 Bangged, Abra sa kasong act of lasciviousness na may inirekomendang piyansa na 200,000 piso. Ang suspect ay nasa kustodiya ng Lagayan Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon bago i-turn over sa kinauukulang hukuman. Ang matagumpay na pag-aresto ng pambansang pulisya sa mga may sala sa batas ay patunay na mas pinapaigting ang sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng komunidad tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mel Balangbis, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagbis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Himas rehas ngayon ng 2 individual nang maaresto ng mga otoridad sa ikanasang bypass operation sa Barangay San Jose, Arevalo, Iloilo City. Ang pagkakadakip sa suspect ay patunay na tuloy-tuloy ang operasyon ng PNP laban sa iligal na droga. Patrolwoman Lynette Sablon sa balita. Arestado ang isang call center agent at isang 18 taong gulang na lalaki sa isinagawang drug bypass operation sa Barangay San Jose, Arevalo, Iloilo City nito lamang ika-7 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Benz, 33 taong gulang at residente ng Barangay Lanet, Haro, Iloilo City. At si alias Aljon, 18 taong gulang, residente ng Zone 5 Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City. Ang operasyon na pinangunahan ni Police Captain Benchit Dyson, officer in charge ng Police Station 6, nakuha ang isang plastic sachet na hinihinalang shabu mula sa isa sa mga suspect gamit ang bypass money na nagkakahalaga ng 6,800 pesos. Kabuuang nasa 34 na gramo ng hinihinalang iligal na droga na may tinatayang market value ng 34,000 pesos ang nakumpiska mula sa mga suspect. Nasa kusdiya na ng ICPS 6 ang mga suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nananawagan naman ang kapulisan sa publiko na magkipagtulungan sa laban kontra iligal na droga sa pamamagitan ng pag-ulat ng kinahingalalang aktibidad na may kaugnayan sa droga. Mula rito sa Western Visayas, ako niyang PNN correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. Sa kagustuhan ng malagay sa tahimik ang kanyang buhay, nagpasyang magbalik loob ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa pamahalaan ng Northern Samar. Ang report mula kay Patrolwoman Cristel Palafox. Voluntaryo nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Imelda, Mondragon, Northern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 803rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 kasama ang 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company, Mondragon Municipal Police Station at 43rd Infantry Battalion 8 Infantry Division, Philippine Army. Ang nasabing surrendery ay nasa kustodiya na ng 803rd Maneuver Company, RMFB-8, para sa facilitation ng kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Patuloy ang panawagan ng pambansang pulisya sa iba pang mga membro ng CTGs na iwaksin ang maling ideolohiya at magbalik loob sa ating pamahalaan upang makasama ang pamilya, mamuhay ng payapa at patuloy na sumuporta sa mga programa ng ating gobyerno. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cristel Palafox. Narito naman ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nahulog na rin sa kamay ng batas ang top 7 regional most wanted person na may kasong rape at sexual assault matapos siyang maaresto sa bisa ng warrant of arrest na isinilbi ng Davao City PNP sa Baguio Proper District, Davao City.
Ang operasyong ito ay patunay lamang ang PNP ay hindi tumitigil sa paghuli ng mga taong nagtatago sa batas. Patrolwoman Queenie Babes Arendain sa balita. Arestadong isang top 7 regional level most wanted person sa patuloy na sinasagawang Manhunt Charlie operation ng mga tauhan ng Baguio Police Station sa Barangay Baguio Proper, Baguio District, Davao City. Nito lamang Hulyo 8 taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Lisandro G. Bernardo, Station Commander ng Baguio Police Station, ang suspect na si alias James, 18 taong gulang, na pawang residente ng nasabing lugar na tinaguri ang top 7 regional level most wanted person sa nasabing lugar. Ayon kay Police Major Bernardo, narasto ang suspect sa bisa na warrant of arrest na inihain ng mga tauhan ng Baguio Police Station at Criminal Investigation Detection Group Davao City sa paglabag sa kasong rape at sexual assault. Sa katunayan, ang suspect ay nasa kustodiya na nasabing istasyon upang dumaan sa tamang disposisyon. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Acting Regional Director, Police Brigadier General Joseph Reyes Argiles, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent Patrolwoman Queenie Babes Arendain, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Queenie Babes Arendain. At para sa ating huling balita, hindi na nakaporma pa sa mga otoridad ang dalawang lalaki habang nagpa-pot session sa Barangay Corosoyan, Barira, Maguindanao del Norte. Patrolwoman Maria Senyora Agbuya para sa report. Lalaki ang nahuli sa akto ng mga otoridad habang abala umano sa pot session sa Sitio Poblacion 2, Barangay Corosoyan, Barira, Maguindanao del Norte, nito lamang ika-6 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sa ulat ng Barira Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang Barangay Intelligence Network member na may nagaganap umanong illegal na aktibidad kaugnay sa droga sa nasabing lugar. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Barira MPS sa pangunguna ni Police Captain Rex C. Laurino, Officer in Charge katuwang ang 3rd Maneuver Platoon at 1st Provincial Mobile Force Company, at naaktuhan ang dalawang suspect sa mismong loob ng bahay ni alias Elka, 27 anyos, at alias Song, 38 anyos, na kapwa residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa operasyon ng 5 heat-sealed plastic sachet na may lamang hinihinalang shabu at tinatayang 1 gramo at nagkakahalaga ng 6,800, isang glass tutor at 2 lighter. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Barira MPS para sa dokumentasyon, inventaryo at disposisyon, at habang mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasabing operasyon ay patuloy na kampanya ng Barira MPS laban sa iligal na droga sa ilalim ng direktiba ng PNP at suporta ng lokal na pamahalaan. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Senyora Agbuya, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Maria Senyora Agbuya. At yan ang mga balitang nakahalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At huwag nyo na kaming hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. At mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lubimir Julian. At Patrolwoman Janine Cale Sorongon mula sa PNP Highway Patrol Group. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita,
ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.